Pag-usapan natin ngayon kung bakit ba hindi ka dapat muna mag-resign sa iyong trabaho kahit meron ka ng negosyo. Madalas nagkakaroon tayo ng maling pag-aakala o yung misconception about sa pagbibusiness, no? Na pag may business ka na, dapat mag full time ka na dyan, mag-resign ka na sa trabaho mo. Minsan napapasubo tayo sa isang bagay na hindi natin alam o hindi tayo sigurado kung ano yung kasasadlakan natin. Yung pagnenegosyo po kasi hindi naman yan simpleng bagay lang na pag sinimulan mo ngayon, after a month, after 2 months, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, is successful na. Siguro po merong gano'n na within 1 year, 2 years, 3 years, sobrang successful na. Pero mapakabihira po. Disclaimer lamang po, opinion ko lamang po ito. You are free to react. Pwede po kayo mag-agree, pwede rin kayo mag-disagree. Sariling opinion ko lang po based sa aking experience to. Dahil sa ngayon po, isa pa rin akong empleyado at meron din akong small business na 4 na taon na rin tumatakbo. So, hindi ko naman sinasabi na tama ako. Ito po ay opinion ko lamang. Ano nga ba yung mga kadahilanan para sa akin kung bakit hindi mo pa dapat i-give up yung trabaho mo kahit may business ka na? Lalong-lalo na po kung magsisimula ka pala ng negosyo or bago lang yung negosyo mo tapos mag-resign ka na agad sa trabaho mo. So number 1 reason ko is yung trabaho po natin is a steady source of income. Ano po yan? Kinsenas katapusan or kung ano mang cut off nyo, sasahod po tayo doon sa trabaho natin. So ano po yung sinasabi ko dito? Yung sinusweldo po natin, personally, yung sinusweldo ko is yung pang-personal expenses ko. So, hindi ko siya kinukuha sa shop or hindi ko siya kinukuha sa tindahan o sa business. So, hindi ko po pinapakailaman yung business. Kasi pag pinakailaman mo yung business mo, parang ang laking impact nun yung mga expenses natin, yung katulad ng pambayad natin sa bahay, sa mga kuryente, tubig, panggastos, grocery. Ang laking impact po sa business nun kahit sabihin natin magkano lang yan per month. Kaya kung hindi naman ganong kalaki yung business natin, di ba? Tsaka isa pa, imbis na maipapaikot mo yung pera doon, hindi na kasi nababawas mo nga siya Well, minsan sasabihin natin, kaya nga tayo nagbi-business para matustusan yung sarili natin Wala naman po problema doon. Gaya na sabi ko, opinion ko lamang po ito. And para sa akin, yung business talaga is dapat muna nating gawing super stable o talagang wala ka lang nakikitang dahilan para magsara ito. Parang ganun. Bago ka talaga tuluyang umasa doon. So number 2 po is yung mga benepisyong nakukuha natin sa company. Again, hindi ko sinasabing hindi mo kayang kunin yun sa business mo. Pero mas maganda kung hindi mo nakukunin doon. Imagine mo maghuhulog ka ng sarili mong SS, Pag-ibig, PhilHealth. Mararamdaman mo po yun. Masakit din yun. Bukod dun sa paghuhulog mo sa mga tao mo, di ba? Tapos dadagdag ka pa. Kaya talagang yun, medyo masakit yun. Yung iba pa pong benepisyo, katulad ng mga hospitalization, yun po ang mahirap talaga. Kung halimbawang nagkasakit ka, is talagang full mong kukunin yun sa buong kukunin mo yun dun sa savings mo or sa negosyo mo. What if wala kang savings? Di talagang dumukunin lahat yun sa mo, sa business mo, which is napakalaking impact po. So number 3 ko po, hindi ito applicable sa lahat, pero sa mga katulad ko na professional, may lisensya, at sa mga hindi po nakakaalam, I'm a licensed electrical engineer. Parang kulang sa akin pag hindi ako magtatrabaho. So maraming beses ko na rin binalak na mag-resign, pero parang hindi ko kaya na araw-araw lang akong nandun sa business at hindi ko mapapractice yung aking profession or hindi ako magtatrabaho. Parang kulang. Siguro nga hindi pa ito yung tamang time para mag-resign. Hindi ko naman sinasabi na huwag ka na talaga mag-resign. Ang sinasabi ko lang po, merong time para mag-resign ka sa trabaho mo, para sa business mo. Pero para sa akin, sa ngayon, hindi pa rin ito yung right time. Yung right time po kung kailan tayo bibitiw sa mga trabaho natin para mag full time sa negosyo. Pag-usapan ko natin yan sa ibang videos. Sa ngayon, yun lang po muna yung maibibigay ko sa inyong mga dahilan kung bakit hindi muna dapat tayo mag-resign sa mga trabaho natin. So kung ikaw po ay katulad ko, empleyado na naguguluhan,
kung magpo-full time ka na ba sa business or continue lang yung cycle na negosyante, empleyado, negosyante, empleyado. Is pag-isipan po nating maigi bago tayo mag-decide. Kasi sabi ko nga, yung business po ay mahabang process. So, hindi tayo dapat magpadalos-dalos sa pagdesisyon, lalo na yung trabaho natin. Kasi pag nagkamali po tayo, babalik tayo sa dati. Babalik tayo sa day 1 na mag-a-apply ulit tayo para makaipon ulit tayo ng pangnegosyo. So, kailangan natin pag-isipan ng maigi yun bago tayo mag-decide. Kasi yung pinakakalaban natin dyan, mga kaibigan, is yung pagkakataon na bigla ka na lang magkaroon ng lugi or malugi ka na lang bigla. Siguraduhin natin na bago tayo mag-resign, sobrang stable na yung business natin. Yun lamang po at maraming salamat po sa panunood. God bless us all and paalam po. Bye!